Welcome back ulit sa ating channel mga kaibon. So ang video natin ngayong araw is meron tayong ipapakitang ibon. So lahat ng mag-iibon ngayon mga kaibon, gustong gusto nilang magkaroon ng gantong ibon sa kanilang ibonan. And then ito din yung mga project natin mga kaibon. So konting update lang dito sa ating aviary. Ayan. So ayun mga GCC natin. Ayan sila. So nagbigay tayo ng mais kahapon pero hindi pa natin natatanggal. Pero alisin din natin mamaya yan mga kaibon. So ayan yung isa. Then ito rin yung sa baba mga kaibon. Ayan o. Itong ating mga GCC. So sana ngayong breeding season mga kaibon, bumuga na yung mga GCC natin. Then may good news din tayo dito sa mga kakatil natin dito. Ayan kung mapapansin nyo, wala na sila sa labas mga kaibon. So pagka ganyang hindi na masyadong tumatambay sa labas yung mga ibon natin, yung mga kakatil. So ibig sabihin yan, malapit na mangitlog yan mga kaibon. Bali nung nakaraan nga, ilang beses ko na nakita nagme-mate yan. And then yung hen talagang laging nasa loob na ng nest box. So sisilipin natin sa susunod na video mga kaibon, baka may itlog na nga yan. And then yung ating mga finches, ayan mga kaibon, nilipat nga natin sila dito. So kung mapapanood nyo yung last video natin, nilipat natin yung mga finches natin. And then ito na mga kaibon, nandito sa aviary yung ating ipapakitang ibon. Bali update ko na rin pala kayo dun sa ating makulit na ibon na baji mga kaibon. Bali nawala na yung makulit nating baji. Dahil nga nung nakaraan, nung isang araw, nung paglabas natin, sumunod sa atin mga kaibon. Nung paglabas natin dito sa pinto, sumunod sa atin mga kaibon. Ang unang-una dumapo siya sa may balikat ko. And then lumipad siya dun. Doon, dumapo siya sa may terrace. And then, nung lalapitan ko na mga kaibon, lumipad na doon sa malayo, doon sa may halaman doon. So, tinatawag natin, hindi na lumalapit. Dahil nga, hindi naman siya hand feed mga kaibon. Medyo maamo lang siya sa atin. So, wala na yung ating makulit na baji mga kaibon. Wala nang lumalapit sa atin dito pagka nagpapakain tayo. Although, yung iba lumalapit naman pagka nagbibigay tayo ng pagkain. Pero, yun kasi mga kaibon, kahit na tawagin mo lang, or kahit wala kang dalang pagkain, lalapit siya mga kaibon. Hindi katulad ng mga ibang ibon dito. So pagka may dala ka lang pagkain, doon lang sila lalapit. Hindi katulad niya mga kaibon, parang hand feed. Kahit na wala kang dalang pagkain, pagka tinawag mo or nilapit mo yung kamay mo na ganyan, ayan, lalapit siya. So hindi siya katulad ng mga ganito, ayan, oh, may ilap. So ayan, balik na tayo dito sa papakita nating ibon. So ayan nga, kung mapapansin nyo, ito na siya mga kaibon. Palabasin natin sila dito sa aviary. Ayan mga kaibon, ayaw lumabas sa aviary. Dito kasi sila mas gusto nilang tumatambay kasi dito. Ayan ang mga kaibon, yung ating Lutino Opa mga kaibon, oh. Palabasin natin, try natin palabasin dito sa aviary. Medyo madilim kasi against the light. So ayun siya mga kaibon, bali meron tayong Lutino Opa line dito. Ayan, bali naglagay na rin kasi tayo ng Alps 2 dito mga kaibon. Pero yung mga bata lang, hindi yung mga matured mga kaibon. So ginawa na rin nating flight cage yung ating aviary, yung ating mixed colony. So wala naman tayo nagiging problema dahil nga medyo bata pa yung mga ibon natin. And then medyo maluwang naman yung aviary natin mga kaibon. So kasama niya dito yung mga inharvest natin nung nakaraan, yung ating green split ino, and then yung Lutino natin dito, ayan oh. So possible split opa nga yan dahil nga split opa yung kanilang parents. And then meron din tayong green opa post ino mga kaibon. So ungender pa silang lahat mga kaibon. So sana magswerte tayo, magkaroon sila ng band. Lalong lalo na nung ating Lutino at saka yung Lutino opa mga kaibon. Pag nagkakatahin yan mga kaibon, pwede natin gamitin. And then magandang pang project Lutino opa mga kaibon. Dahil kung magkakman to mga kaibon, Lutino opa na to. And then kung yun naman yung magkak, split opa yun mga kaibon. So maganda sana kung mag-pair sila mga kaibon, matsempohan natin. So ayan, medyo makulit mga kaibon, hindi natin matutukan ng maayos. Ayan mga kaibon, oh. Gusto talaga nila sa aviary mga kaibon, oh.
So medyo madilim yung kuha natin dahil nga against the light mga kaibon, maliwanag sa labas. So medyo madilim dito sa aviary natin sa loob. Kaya medyo malabo pagka tinututok natin dito. So ayan, bali pinakita ko lang sa inyo yung ating Lutino Opa. Ayan siya, oh. So magandang ibon nga yan. Sikat na sikat ngayon mga kaibon. Kaya halos lahat ng breeder or lahat talaga ng mga breeder mga kaibon gustong magkaroon ng ganyan. Dahil nga usong-uso sila ngayon mga kaibon, and then mabili. So sa mga nagbi-business sa ibon, gustong-gusto nila yan dahil nga mabenta sa market ngayon sa mga nag-aalaga ng ibon. So sana mag-ban sila or magkakathen sila nung ating Lutino na bagong harvest mga kaibon. Bali hanggang dito na lang muna mga kaibon. In-update ko lang kayo, pinakita ko lang sa inyo yung ating Lutino Opa. And then in-update ko lang kayo dito sa ating aviary. So hanggang dito na lang muna. Huwag nyo kalilimutang mag-like, share, and subscribe. And i-click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa natin videos. So happy breeding sa inyo mga kaibon. And ingat!